Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kaniya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kaniyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kaniyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tila baga napakapamilyar sa atin ng tagpong binuksan sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Sinasabi dito, naglalakad si Jesus Nazareno kasama ang kaniyang mga alagad sa triguhan, isang araw ng pamamahinga. At dahil sa gutom, pumitas ang mga alagad ng mga butil ng trigo.
Kinuskus ito sa kanilang kamay at kinain. Nang makita ito ng mga Pariseyo, mga eksperto sa batas, agad silang nagreklamo kay Jesus. Ang sabi nila, tingnan mo ang mga alagad mo. Ginagawa nila ang bawal sa araw ng pamamahinga. Kung hindi po ninyo maitatanong, para sa mga Pariseyo, ang pagpitas ng trigo ay itinuturing na pag-aani. At ang pag-aani ay isang trabaho na mahigpit na ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga. Ngunit paano ipinagtanggol ni Jesus ang kaniyang mga alagad? Ipinaalala niya sa mga Pariseyo ang ginawa mismo ni Haring David noong ito at ang kaniyang mga tauhan ay nagutom. Pumasok sila sa bahay ng Diyos, kinain ang tinapay na handog na ayon sa batas, ito ay para lamang sa mga pari o saserdote. Dito, binitawan ni Jesus ang isang napakagandang pahayag na dapat tumatatak din sa ating mga puso. Habag ang ibig ko at hindi hain. Ipinapaalala sa atin ni Jesus Nazareno na ang Diyos ay hindi isang malupit na hukom na naghihintay lamang ng ating mga pagkakamali. Ang Diyos natin ay may puso. Uulitin ko po mga kapatid, ang Diyos natin ay may puso. Nakikita niya ang lahat ng ating pangangailangan. Alam ng Diyos ang lahat ng ating pagkagutom. Alam ng Diyos ang lahat ng ating pagod sa buhay. Alam ng Diyos ang lahat ng ating pinagdaraanan. Kaya nga, ang tunay na diwa ng ating debosyon ay hindi ang bulag na pagsunod sa mga ritual, kung hindi ang pagkakaroon ng awa at habag. Mga kapatid, sa tuwing tayo ay pumupunta dito sa tahanan ni Jesus Nazareno, sa simbahan ng Quiapo, hindi ba't minsan tayo rin nakakaranas ng matinding pagod, init at pagkagutom? Pumipila tayo ng mahabang oras, nauuhaw at minsan napapagod ang ating katawan. Makalapit lamang tayo sa altar ng Panginoon. At kung minsan pa, sa mata ng mga taong hindi nakakaunawa, pinupuna nila ang ating debosyon sa poon. Bakit kayo nagpapakahirap ng ganyan? Bakit kayo sumasabak sa gitgitan? Para kayong mga panatiko, katulad ng mga alagad sa Ebanghelyo, ang ating sakripisyo at pagod madalas hinahatulan ng ibang tao. Mga kapatid kay Kristo, marami sa atin ang dumarating at dumudulog sa paanan ni Jesus Nazareno na pagod sa buhay, pagod sa bayarin, pagod sa sakit na hindi gumagaling, gutom sa atensyon at pagmamahal, pagod sa problema sa pamilya, gutom sa paglingap at pagkalinga. Ang pagpunta natin kay Jesus Nazareno sa tuwing araw ng pamamahinga, natatagpuan natin sa Kanya ang tunay na kapayapaan dahil alam natin na anumang bigat ng krus
pagkapagod na ating iniinda sa buhay. Alam nating lahat, hindi niya tayo huhusgahan. Bagkus, papasanin niya ang ating mga krus. Maglalakbay tayo kasama ni Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, ang ating panalangin sa araw na ito, Poong Jesus Nazareno, alisin mo po sa amin ang pusong tulad ng mga Pariseyo, mabalis, manghusga, at mahigpit sa kapwa. Turuan mo po kami na magkaroon ng pusong katulad ng sa iyo, isang pusong punong-puno ng awa, habag, pagmamahal, at kapakumbabaan. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.